Hi guys, for today's vlog maglalaba pala tayo dahil bukas po may pupuntahan ang person. So ayan, kinabukasan natuyo na po yung aking nilabhan at agad na po kaming bumiyahe pagkatapos niyan. Pupunta na nga po pala kami sa Escalante doon po sa lugar ng tatay ko. Madami po kami nagbabiyahe. Ayan po, kasama ko po yung mga kapatid ko, mga apo, at saka mga pamangkin. Nadaanan nga pala namin ang solar dyan na pinakamalapad. Hindi ko po alam kung saan banda dyan. Ayan. So, habang nagbabiyahe po kami dyan, ayan guys. Lahat po dyan nagugutom na. Kaya yan, para wala nang pansinan. Wala nang manilala dyan sa loob ng sasakyan. Habang nagbabiyahe, ayan. Yung tatay namin, yung kapatid ko, tahimik na lang po sila dahil nga po gutom na sa panahon na yun. So tuloy pa rin po yung biyahe namin dahil po ang oras ng biyahe namin siguro mga 4 na oras hanggang po sa makarating sa lugar ng aking tiyuhin o sa lugar ng tatay ko. Nag-uwi nga po pala kami dyan guys dahil nga po namatay yung kapatid ng tatay ko. Inumaga na nga po pala kami sa daan guys kasi nga madaling araw pa lang po umalis na kami sa lugar namin doon sa Candone. So ayan po, lagpas na po yan ng Bacolod. Inabutan na po kami ng liwanag dyan sa daan dahil nga po madilim pa po kami umalis doon. At yan po, nag-aasara na, nagkukulitan kahit po pagod at puyat na po sila. So medyo mahaba-haba nga po pala ang biyahe namin guys kasi ang Escalante po napakalayo po sa amin. 4 na oras po ang biyahe po talaga. So tiis lang po, pagod kahit na nakasakay ka, pagod dahil nga po sa biyahe na napakahaba ng biyahe namin. Pero kahit pagod po guys, baliwala po yung pagod para lang po makauwi sa lugar ng tatay namin. Kasi simula po nung maliit kami guys, ngayon lang po kami talaga makakarating dyan. Ilang taon na po ako. At saka yung mga kapatid ko, isang beses pa lang, matanda na yung mga kapatid ko. Lahat po kami may mga edad na. Sa ngayon lang po kami makakabalik sa lugar ng tatay namin. At saka yung tatay ko po, bata pa po siya umalis doon. Ngayon sobrang tanda niya na, 80 plus na po siya. Ngayon lang po ulit siya makakauwi dahil nga po namatay yung kapatid niyang bunso. Yung kapatid niya pong bunso, doon na po talaga yun naninirahan sa lugar ng tatay ko. So kahit matanda na po yung tatay ko, nag-usap-usap po kami na uuwi dahil sa last na magkikita sila ng kapatid niya sa ngayon kasi nga po wala na, namatay na po. At saka pinapauwi din po siya ng mga kapatid niya para magkita-kita din po sila. At ayun, nagkita nga po sila. So while nasa biyahe po kami niyan guys, ang ganda ng mga tanawin, ang ganda pala ng mga daan dyan, ang madadaanan mong lugar. Ang dami pa palang mga bayan bago makarating sa Escalante at napakalayo ng lugar na yan pala. Kaya pala hindi makauwi-uwi agad ang tatay ko dahil nga sobrang layo ng lugar nila. So ayan, kung nakikita nyo dyan, may mga nadaanan kaming tindahan. Maganda din pala ang mga daan dyan. At saka sinama na din po namin yung kapatid nilang sumunod po sa bunso. Dinala na din po yung mga anak. Pero yung kasama po namin, yung panganay lang pong anak ng tito ko. Kasi nga po, siya lang yung naabutan namin doon sa bahay nila. At yun, iyaya na lang namin para sumama. So, buti na lang din po. At may sasakyan yung kapatid ko. Nadaanan na namin. Nakalibre na po kami ng service. So, pagdating namin kinabukasan, nilibing na po pala yung kapatid ng tatay ko. Ayan po, papunta na po kami sa simbahan. So, ayan, medyo matagal din po sa simbahan dahil po Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, akong pagtibayan kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang grasya o presensya maniya nini kanato. Sa pagsugod nato, nining kasaulugan isip katawan sa Diyos, atong iusahon ang atong mga pag-ampo, sa mga pag-ampo sa mga santos. Masaligo niya na mabulat sa pagtuon, magagahon sa Ayan guys, natapos na po yung misa at dinala na sa sementeryo. So salamat guys, hanggang dito na lang po.